Ano ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Paano ba ako makakaraos sa kahirapan? Kailan ako siswertehin? Karma ba ito mula sa Diyos? Paano gagawing maayos ang buhay ko? Ikaw ba ay nadidismaya sa mga kalagayan mo sa buhay ngayon? Bakit parang hindi ka umaasenso? Sa umagang ito, ating tutunghayan ang mga pangako ng Panginoon sa banal na kasulatan na magbibigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya huwag kang aalis, ito ang iyong Kuya Bong at ikaw ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibiko. Ang focus sa pag-uusapan natin ngayong umaga ay arising from poverty, no? Kung paano daw tayo babangon sa kahirapan. Alam nyo, hindi natin malaman kung ano ang mga nangyayari minsan sa ating pong buhay. At kapag kinumpare natin yung sarili natin sa ibang tao, parang naiisip natin na parang bakit naman sila naman ay pinagpapala, ako naman ay hindi pinagpapala. Alam nyo, meron akong isang nakasakay na medyo matanda na, siguro nasa 60 years old na siya. Do'n ako nakasakay sa likod. Alam niyo noon, ako yung nagbibiyahe pa papuntang, Bukawi, papuntang, Pasay, ay nakasakay ako doon sa isang FX, do'n sa may bandang likod 'no, ako nakasakay. Nung, papasok na kami sa highway doon sa, North Luzon Expressway, ay, napatingin ako doon sa kasunod naming sasakyan. At nakita ko isang napakagandang kotse 'no, ito ay, parang sports car. Nandun yung driver, yung isang gwapong lalaki, kanyang katabi ay isang maganda namang babae. Dun sa likod merong dalawang, bata 'no, sila ay naglalaro dun, maganda naman yung bata, lalaki at babae din yung bata na yun. At nung ako'y napatingin dun sa matanda na kaharap ko, ay nakatingin din siya dun sa ano, sa mag-anak na nandun sa kotse. At, sa halip na parang parang iba yung kanyang tingin 'no, hindi yung parang naaaliw o kaya ay natutuwa, kundi nakakunot yung kanyang noo at, talagang parang parang galit itong babae na ito 'no. At alam mo nakatitig ako sa kanya at siya naman ay nakatingin dun sa kotse at, doon sa pamilya. Alam niyo 'pag matatanda, hindi yan marunong bumulong 'no, ang mga matatanda 'pag bumulong yan merong sound. So, rinig na rinig ko 'no, kanyang sinabi doon sa parang binulong lang niya actually, pero lumabas yung boses 'no, at ang sabi niya, "Sila lang ba ang anak ng Diyos?" 'No. Hindi naman siya masyadong malakas kundi talagang narinig ko yung kanyang sinabi. At parang napagtanto ko, bakit gano'n 'no, bakit gano'n yung isipan nung babae? Kapagka tayo ba ay pinagpapala o tayo ay sagana at meron tayong pera, ibig sabihin ba tayo ay pinagpala ng Diyos? O so, ibig sabihin kapagka ikaw ay, nasa kahirapan, ibig sabihin ay hindi ka pinagpapala ng Diyos? Alam niyo ito ay hindi magandang, isipan 'no. Hindi dahil sa tayo ay, nagkukulang sa ating mga pamumuhay at, minsan ay, nahihirapan tayong maghanap kung saan manggagaling yung pera natin, hindi ibig sabihin dun ay hindi tayo pinagpala ng Diyos. Ang ating focus ngayon ay galing sa Jeremiah 29:11. Ito yung ating, pangunahing teksto sa ating pag-uusapan. At ang sabi dito sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a future and a hope." No? O eto pala mga kaibigan, ang plano ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niya mismo, alam ng ating Panginoon kung ano ang kanyang gagawin, alam ng ating Panginoon kung anong kanyang plano para sa bawat isa sa atin. Dahil ang sabi niya, sapagkat alam ko ang mga plano para sa inyo. Oh, alam niya kung ano yung ganyang gagawin. Sabi ng Panginoon yan, ang plano, ano daw yung mga plano na yon? Mga planong ipag-unlad kayo at hindi ipahamak. No?
Napakagandang plano. Alam niyo tayo, nagpaplano tayo sa family natin, nagpaplano tayo para sa mga anak natin at, hindi naman natin ipapahamak yung ating mga anak. Ang gusto natin umunlad ang ating pong mga anak. Gano'n din ang ating Panginoon. Ang plano ng ating Panginoon para tayo ay umunlad, hindi tayo ipahamak. Plano na bigyan tayo ng ano daw, kinabukasan at pag-asa. Kung tayo na may mga makasalanang mga tao ay nagnanais na magbigay ng mabuti para sa ating mga anak, hindi pa kaya ang ating Panginoon, siyempre siya ay matuwid at ninanais niya na ibigay sa atin ang mabuting kinabukasan at bigyan tayo ng pag-asa. Ang acronym natin sa umagang ito ay RISE, no? R-I-S-E. So, isulat nyo na kanina yung ating teksto, no, yung pangunahing teksto natin, Jeremiah 29:11. At ngayon ay isulat natin yung ano natin, acronym, RISE, R-I-S-E. No? R, Renew, I, Initiative, S, Stewardship, and E, Empower. Okay? So, focus tayo doon sa R. Ano daw yun? Paano natin magagawa na tayo ay maging maganda ang ating buhay? Na parang maging maayos ang ating pong buhay? R, renew your mindset. Oh, pagbaguhin daw po natin yung ating isipan, yung ating mindset, no? Yung ating pagtingin, no, sa paligid. Ang paglaya sa kahirapan ay nagsisimula sa pagpapanibago ng ating pag-iisip, no? Ang pag-iisip na merong pananampalataya, pag-iisip na merong pag-asa, pag-iisip na pagtitiyaga ang magbubukas ng pinto para sa ating pagbabago. Napakaganda, no? Kapag nagkaroon daw tayo ng ibang mindset, minsan kasi, alam nyo, who you are what you think. Kapag iniisip mo na ikaw ay pulube, ganun talaga mangyayari. Pag ikaw ay iniisip nyo na walang mangyayari sa buhay mo, wala talagang mangyayari. Pero kapag iniisip natin at nananampalataya tayo sa ating Panginoon at nag-iisip tayo na meron tayo pang pag-asa, nag-iisip na tayo po ay magtiyaga at meron tayong kinabukasan, mababago ang ating mga pag-iisip. Kaya umpisahan natin, i-renew yung mindset natin. Baguhin po natin yung ating pong pag-iisip o yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Romans 12:2, ito ang sinasabi, no? Isulat natin sa ating pong mga notebook, no? Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Wag daw po tayo mga kapatid, umayon sa mga bagay-bagay dito sa mundo, yung sa mga nakikita nating mga halimbawa dito sa mundo. Kundi, baguhin, no, natin ang ating pong pag-iisip sa magitan ng pagtingin sa ating Panginoon, no, yung renewing of your mind. Kaya nga napaka-importante, yung renew, yung R natin ngayon, na renew your mind. Sabi pa sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang napakaganda na ang ating Panginoon, no, bibigyan tayo ng kalakasan upang mabago ang ating pong mga bagay-bagay dito sa mundo. Okay? Ang quotation galing sa isang manunulat pero hindi po naisulat kung kanino siya talaga galing. Sabi dito, poverty is not just the lack of money. It's the lack of hope. Ang poverty daw po, mga kapatid, yung kahirapan daw po ay hindi lamang sa kawalan ng pera. Ito rin ay kawalan ng pag-asa. So ganyan ang mga nangyayari sa mga tao natin ngayon. Pag sinabi nila wala na akong pera, wala na rin pag-asa. Tapos tumitigil na. Tumitigil na sa mabuting gawa,
tumitigil na maging masipag, tumitigil na talagang naghihintay na lang. Ito ay hindi maganda sa ating pong buhay. Kaya napaka-importante, no? Baguhin natin yung ating pag-iisip. Sabi naman ni George Washington Carver, no? Where there is no vision, there is no hope. Oh, kapag wala daw tayong pangitain o vision, yung pagtingin sa future, wala rin tayong pag-asa. Kaya napaka-importante, no, na magkaroon tayo ng magandang vision. Ano ba yung vision? Pag sinabing vision, ito yung mga bagay-bagay na nais mo na makamit, no, sa mga susunod na mga pagkakataon. Kung minsan sa interview, ganyan ang mga tinatanong eh. O, where do you think you will be in 5 years from now or 10 years from now? So nakikita mo meron kang vision. Ako ay isa ng manager after 5 years, no? O ako na ay isang supervisor after ng 5 years. So napaka-importante. Let us renew our mind. So yan yung R. Okay? Sunod ay I. Ang ibig sabihin, initiative to work and improve. Yan. Kailangan meron tayong inisyatibo, no? Na tayo ay magtrabaho at pagbutihin natin yung ating trabaho. Tayo may mag-improve sa ating pong buhay. Ang pagdaig sa kahirapan ay nangangailangan ng inisyatiba. Okay? Ang pagiging maagap sa paghanap ng mga pagkakataon, o kaya pag-aaral ng bagong mga kasanayan at pagsusumikap na magtrabaho patungo sa isang mas magandang kinabukasan. Okay? So ito rin, kailangan meron tayong initiative. Hindi tayo basta retreat na lang. Atras na lang tayo at wala na tayong gagawin. Kailangan meron tayong initiative na tayo ay gumawa. Okay? So ang sabi naman sa Proverbs 14:23, no? All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. Okay? Lahat daw po ng pagpapagal ay nagdudulot ng pakinabang. Pero yung mga pag-uusap lamang ay humahantong ito sa kahirapan. So kung kayo ay nagkukwento, gawin natin ito. No? Kapag tayo ay nag-iisip o magsasabi na may mga bagay na gusto nating maabot, pagsikapang natin na abutin ang mga bagay na ito. Alam nyo, ang isang ibon ay maaga yung lumilipad, no? Naghahanap ng mga pagkain. Early bird ang sabi nga sa atin, catches the worm. No? Kaya nga, kung tayo ay magbibigay, bibigay ng oras para tayo ay mag-umpisa sa ating pumagawain agad at tayo ay magpapagal, alam nyo, pakinabang ang makakamtan natin. Sa Ecclesiastes 9:10, ito naman ang sabi, Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with all your might. Napakaganda, no? Paalala sa atin. Ano man daw yung masumpungan natin na gawin, no? Na gawin natin. Halimbawa, binigyan ka ng responsibility. Gawin natin ito ng buong lakas. Kung meron kayong trabaho, gawin ninyo ng buong lakas. Huwag na patumpik-tumpik. Kundi ito ay gawin natin na merong gusto. Ang ibig sabihin yung gusto. Yung pagsisikap, kasigasigan. No? Yan ang ating gawin kapag tayo ay magtatrabaho. Sabi ni Chris Grosser, siya ay isang manunulat, opportunities don't happen. You create them. Yan na, napakaganda, no? Opportunities don't happen. You create them. Hindi basta-basta nangyayari ang mga pagkakataon. Ikaw ang lumilikha sa kanila. No? Isang paalala sa atin. Kung talagang gusto mo na merong mangyari, huwag mong hintayin na ito ay bumagsak sa'yo. Alam nyo, meron tayong ganyan, yung mga salawikain natin, no?
Nandun din yung mga example natin na si Juan Tamad. Anong ginagawa ni Juan Tamad? Nakahiga lang siya dun sa ilalim ng puno ng bayabas at hinihintay niya yung mahulog na bayabas. Kaya lang hindi mahuhulog. Bakit? Pag nahinog na yung bayabas, nauunahan siya ng ibon. Kaya nga, no, yung mga pangyayari, hindi ito basta nagkakataon. Kailangan nating lumikha ng mga bagay-bagay para mangyari yung mga gusto nating mangyari. Okay? Si Benjamin Disraeli, ang nagsabi naman, diligence is the mother of good fortune. Oo, talaga. Ang kasipagan daw po ay ang ina ng magandang kapalaran. Minsan iniisip natin, ay, baka bukas magiging maganda na yung kapalaran ko. Pero kung wala naman tayong gagawin, hindi talaga gaganda yung kapalaran natin. No? Kung maghihintay lang tayo, hindi gaganda. Bakit? Ang sabi dito, kasipagan daw. Ang kasipagan ay ang ina ng magandang kapalaran. Kaya napaka-importante na tayo ay magsikap, no? Para maging maganda ang ating future. Overcome natin ang mga poverties natin. Kaya nga, ang inisyatiba upang magtrabaho at pagbutihin natin yung ating pagtatrabaho. Yan yung letter I. No? At ang sunod naman, S, stewardship of resources. No? Pangisawaan natin yung mga pinagkukunan natin. Ang pagiging isang mabuting tagapangasiwa ng kung anong meron tayo ay napakahalaga, no? Kabilang ito ay yung pamamahala sa sa oras natin, sa pera natin, sa mga talento, talino, at kung ano man yung mga maliliit na mga mahalaga sa ating buhay. Kaya napaka-importante na pangasiwaan nating mabuti yung ating mga pinagkukunan. At ito, pangasiwaan nating mabuti yung oras natin, yung pera natin, yung talento, yung talino, at mga bagay-bagay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Matthew 16:10, etong sabi, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Okay? Luke 16:10. Okay? Talaga po mga kapatid, totoo yan. Totoo yan na kapag ikaw ay napagkakatiwalaan sa mga maliliit na mga bagay, yung mga kakaunting mga bagay, ikaw rin ay mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay sa maraming bagay. Totoo yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, kung tayo ay merong mga maliliit na mga talento, pagbutihin natin, na gamitin ito, no? Pagsikapan natin na bigyang halaga ang mga bagay na ito. Pagsikapan natin na pangasiwaan yung kakaunting oras. Actually tayo lahat ay binigyan ng pare-parehong oras. Sino ba yung lumalampas ang oras? Lahat tayo may 24 hours. Okay? Pero tingnan nyo kung saan nyo ginagamit yung oras ninyo. Meron mga pagkakataon pag may hawak ang cellphone, no? Aba, 1 oras, 2 oras, 3 oras na uubos para lang mag-browse doon sa cellphone natin. Wag mga kapatid, mga kaibigan, pangasiwaan natin yung ating oras. Yung pera, no? Pagka nakatanggap tayo ng pera, minsan inuuna natin yung mga bagay-bagay na walang katuturan sa ating buhay. Sa halip na gamitin natin, i-google natin sa mga pangangailangan natin, minsan bumibili tayo ng mga bagay-bagay na hindi naman natin kailangan. Kaya nga napaka-importante, no? Kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa mga kakaunti, ayan sabi sa atin, mapagkakatiwalaan rin tayo sa marami. Napaka-importante na pangasiwaan natin yung mga bagay-bagay na binibigay sa atin. Now, in Proverbs 21:20, ito ang sabi, the wise store up choice food and olive oil, but fools gulp theirs down. Ay, nako, napakagandang paalala sa atin, mga kaibigan. Ito ay
mga pangako ng ating Panginoon, mga magagandang mga salita ng ating Panginoon. Proverbs 21:20. Ang matalino daw po ay nag-iimbak ng mga piling pagkain at langis. Okay? Pero yung mga mangmang, ay nako, inuubos agad nila ito sa isang upuan lang. Kaya kinabukasan, wala na. So napaka-importante na matuto tayo na mag-save, matuto tayo mag-imbak para sa kinabukasan ay meron pa tayong madudukot. Isang Swedish proverb, ang sabi naman ay, "He who buys what he does not need steals from himself." Oh, minsan may mga pag-sale, no? May mga sale tayo. Minsan na dumadating yung mga sale na ganyan. Iniisip natin, uy, mura, bilhin ko to. Pero kahit hindi mo kailangan, binibili mo. Dahil iniisip mo, mura. Pero ano nangyayari? Nalalagay lang dun sa bahay na hindi naman ito nagagamit. Okay? So napaganda nung binanggit dito sa kawikaan ng mga Swedish, no? Mga kasabihan na galing sa mga Sweden. Yan. Sabi dito, ang bumibili ng hindi niya kailangan ay ano daw? Nagnanakaw sa kanyang sarili. No? Kaya napaka-importante. Kapag hindi mo kailangan, huwag mong bilhin. Hindi mo naman kailangan eh. Kahit ito pa ay mura. Kasi ang nangyayari, magbabayad ka, halimbawa, 2,000 yun, nagbayad ka ng 50%, 1,000 na lang. Okay, so nagbayad ka, kala mo nakaswerte ka. Pero pag uwi mo sa bahay, itinago mo lang yon hanggang sa dumating ang mga panahon, wala na, nandun lang, nakastock lang doon, hindi mo naman nagagamit. Kaya napaka-importante, no? Na huwag tayong basta na lamang bumili, no? Minsan ito ay test sa atin. Okay? So, ano nga yung isa? S, no? Stewardship of resources. No? Pangasiwaan natin ang mga mapagkukunan natin. At yung pinakahuli, E, doon sa ating acronym na RISE. No? Yung una, R, renew your mindset. No? Pangalawa, initiative to work and improve. And S, stewardship of resources. And letter E, empower others and build community. No, palakasin daw natin ang iba at bumuo tayo ng komunidad. Alam nyo, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang personal. No? Palakasin ang iba at lumago sa tabi ng isang mapagsuportang komunidad. No? Ang pagtulong sa iba ay humahantong din sa personal na pag-unlad at mga pagkakataon. Okay? So sabi sa Proverbs 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Okay? Kung paano daw ang bakal ay nagpapatalas sa bakal. Gayun din, ang isang tao ay nagpapatalas sa iba. Okay? So, tulungan tayo, no, kung merong pangailangan. Alam nyo, doon nga sa San Jose del Monte, umaakyat kami doon no, sa mga dumagat. Sila nagtutulungan. Pag yung isa walang makain, ay tumutulong yung iba. Pag yung isa naman ay walang makain, nagtutulungan sila. Kaya nga, napaganda ng community nila doon. Okay? Kapag tayo daw ay tumutulong sa iba, ay nagiging rin tayo, sagana din tayo. At tayo pinagpapala din. Galatians 6:2, ito naman ang sabi, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. No? Pasanin daw po natin ang mga pasanin din naman ng iba. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. No? Napakaganda ng sinabi dito sa Galatians 6:2 na ito, na kailangan tayo ay magtulungan din naman. Katulad din naman ng
pagtulong sa atin ng ating Panginoon. Siya mismo ang nagpakita sa atin ng halimbawa na tayo ay tumulong sa ating mga kapwa. No? Si Zig Ziglar, ang sabi niya, you can't help someone up a hill without getting closer to the top yourself. Okay? So ano daw, kapag tayo daw tumulong, halimbawa tinulungan niyo yung tao na makaakyat doon sa hill, doon sa bundok, no? Pag tinulungan niyo lang ba siya lang ba ang makakakyat? Hindi. Pag tinulungan niyo siya, kayo rin mismo ay nakakaakyat doon sa tuktok, no? Kaya ganun din, kailangan tayo ay tumulong. Sabi naman ni Anne Frank, no one has ever become poor by giving. Oh, tama po, no? Wala po talagang sino man ang naging mahirap sa pamamagitan ng pagbibigay. Bakit? Tayo daw po, pag nagbigay tayo, ay pinagpapala rin tayo. No? Kapag tayo ay ibinuhos natin at tumulong sa iba, ang Panginoon din naman ay nagbibigay sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin, kung kayo ay nararamdaman ninyo na kayo ay naghihirap, alalahanin niyo yung word na rise. R, renew your mindset. No? Baguhin po natin yung ating mga pag-iisip. No? I, initiative to work and improve. No? Kailangan tayo ay gumawa, no? At magtrabaho. S, stewardship of resources. Kailangan pangalagaan natin yung mga pinanggagalingan ng ating pong mga pagpapala. At E, empower others. No? Na tumulong tayo rin naman sa iba. Alam niyo po, ang pagbangon mula sa kahirapan ay nangangailangan ng pagbabago ng pag-iisip. No? Maging masigasig na magsikap. No? Dapat tayo sa ating pong mga pangangasiwaan. At ang isang pangako ay pagpapatibay rin naman sa iba. Kapag nakipagnegosyo tayo sa ating Panginoong Diyos at sinusunod natin ang kanyang mga prinsipyo, okay, ay tayo ay ginagawang kasangkapan ng ating Panginoon upang madaig po natin ang mga hamon na nakakamit natin sa ating buhay. At tayo ay magiging sagana sa layunin ng ating Panginoon. May plano ang Diyos sa inyong buhay. Kahit sa mahirap na mga kalagayan, gawin natin ang unang hakbang, no? Ngayon na tayo ay umasa sa ating Panginoon. I-renew po natin ang ating pananampalataya. Kumilos tayo na may inisyatiba. Alagaan po natin ang mga pagpapala sa atin, ang bigyan ng kapangyarihan din naman ng iba at tulungan natin sila. Kaya nga, napaka-importante. Kung nais natin na tayo ay sumagana, tayo ay lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na biyaya sa bawat isa. Kami po ay nangangako na kami ay magiging masipag at kami ay patuloy na magnanalig at magtatapat sa inyo. Pagpalain po ang bawat isa ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan po mga kaibigan, aming kayong inaanyayahan muli sa sunod nating programa para sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ang mga pangako na hindi nabibigo. God bless po sa inyong lahat.